Hello mga kababayan. Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag. Hello mga kababayan. Good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat. Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Hello mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan lang po natin itong komentaryo ng ENC regarding po sa pag-endorse ni VP Sara sa kay Camille at Amy Marcos, mga kababayan. Pakinggan po natin yung report nila ng ENC. Is bid. The president's sister released on her social media a 30-second campaign advertisement called Itim or Black, with Duterte saying the Philippines Itim or black, mga kababayan. is now in this color of mourning. Clips of Senator Marcos's congressional investigation on the legality of former President Rodrigo Duterte's arrest were included in the ad. The senator also seemingly took a swipe at her brother's electoral alliance, saying those who are not with the administration are being oppressed. Senator Amy Marcos last month withdrew from the administration slate, citing differences over the arrest of former President Duterte. Another administration bet that has reportedly received the endorsement of Vice President Sara Duterte is Camille Villar. In a Facebook post over the weekend, former Duterte spokesperson Harry Roque shared photos showing the vice president with the young Villar and her father, former Senate President Manny Villar, all doing the signature Duterte fist pose. Alianza campaign manager Toby Chanco did not directly address the reports, but says the Alianza slate remains intact. He adds every endorsement reflects a shared belief in their vision for a better Philippines. For a political analyst, Villar's attempt to secure Duterte's support while remaining in the administration slate is a highly calculated move in a very competitive Senate race. The advantage. Ito mga kababayan, kita nyo naman po ang endorsement nila. Naka 30 seconds po yata. At saka yung mga picture na kumakalat ni Camille kasama yung tatay niya at saka si VP Sara. Ang advantage po dito mga kababayan, si Camille. Kasi si Camille po, wala po talagang hindi po talaga nila kinakalaban ang mga Duterte, which is kaibigan po talaga ni Pangulong Duterte ang mga Villar. Ngayon, kung papansinin niyo po, 2 Villar po ang senador. Nanay niya, tsaka si Mark. Kung mananalo si Camille, mga kababayan, siguro naman, hindi man natin pangunahan, sa isip ko lang ito, baka naman may kasunduan yan si Villar at saka si Camille. Si VP Sara, na pag nakanalo ka, suportahan mo ako sa impeachment ko. Siguro may mga ganun po siguro yan. Malamang isa rin yan sa mga strategy ng VP Sara. Kasi po, hindi po rin natin masisigurado yung 10 iboboto natin ng straight na kandidato ni Pangulong Duterte, ang lahat po makakalusot. Kasi katulad nga po ng mga bukang bibig natin, baka dayain lang tayo. Pero kahit nasa isip po natin yan, dadayain tayo mga kababayan, kailangan po natin talagang bumuto. Para kung madaya man tayo, hindi lahat nila, marami pang butong darating ang mga boto natin. Kasi kung hindi po tayo boboto, wala rin hong magagawa. Kahit na mag-isip tayo ngayon na dadayain tayo, pero wala nang magagawa yung kung wala ka namang ambag sa pagboto. So, kailangan po natin iboto para kung may magreklamo ka, may dahilan ka. Di ba po, mga kababayan? Lamang po dito si Camille Villar kay Amy Marcos. Kasi, bakit po? Ang mga Villar, kaibigan po talaga ng mga Duterte yan. So, siguro kung pagtitingnan natin sa mga porsyento, nasa mga 60. Si Amy nasa mga 30%. Iboboto ng mga Duterte. Di ba po? Malamang, kung iboboto man nila yung
yung 10 na straight, malamang idadagdag nila si Camille. So 11 na. Ang questionable dito, si Amy. Kasi nga, nakadikit yung apelidong Marcos. At alam natin ang mga ugali nila. Ngayon, hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka mayroon pang bombang pasasabugin itong si Amy tungkol doon sa pamilya niya. Di ba po? Yun lang inaasahan natin kay Amy ngayon. Kung gusto niyang isalba ang kanyang political career. Kasi once na hindi siya mananalo ngayon, sa susunod na halalan, hindi na siya mananalo. Never nang Marcos mananalo. Siguro doon na lang sila sa kanila, sa Ilocos nila. Kanila naman yun. Sige, sa inyo na yan. Pero pagdating sa nasyonal, malabo na po. Di ba po, mga kababayan? Lamang na po talaga ang ano. Pero Amy Marcos, medyo tagilid po yan. Pero kung si Villar, may tsansa pa yan, mga kababayan. Pagdating kay Amy, nasa mga kamay po natin yan, mga kababayan. Nasa kamay po natin yan. Pero kailangan po nating bumuto po talaga. Lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte na 10, si Mata, Philip Salvador, Ibuloy, Marcoleta, Jimmy Bundok, Bongo, Senador Bato, Hinlo, ano pa itong isa? Basta na, kalimutan ko lang, memorize ko yan, mga kababayan. Basta 10 po yan sila. Sana po, mabuto natin sila ng straight, then, saka natin pag-isipan yung dalawa. Pero para sa akin, may 11 na ako, si Camille. Ang hindi ko lang yung pangalawa. Depende yan sa gagawing pagkilos ni Amy Marcos sa mga susunod na araw. Mga kababayan. Kasi ang alam ko, marami pa rin susunod yan. Kasi lagi nyo tandaan, nasa kamay natin ang pagboto ng bawat isa. Wala ako kay VP Sara. I-endorse man niya yan araw-araw, tayo pa rin na magdidesisyon yan bandang huli. Kasi wala naman tayong perang nakukuha dyan. Hindi naman natin sinasabing binabayaran nila tayo. Wala. Mataas noo akong harap sa kanila. Dahil binuto ko sa ila dahil gusto nila, makakatulong sa kanila. Di ba po, mga kababayan? Alam naman natin lahat. May ayuda nga na sinasabi nila, Romualdez sila, wala pa akong natatanggap ang pamilya ko. Wala pa akong nakukuha dyan. At hindi na ako nangangarap makakuha dyan dahil alam naman natin na pili lang din nila ang kanilang binibigyan. Hindi naman nila lahat ng nakuha nilang pera sa gobyerno, bibigay nila sa tao. Ano sila? Hindi sila mag-iwan ng para sa sarili nila? Siyempre, unahin nila yan. Baka nga ang pinamimigay sa tao dyan is 25,000, sa kanila yung 20,000, sa'yo yung 5,000. Nilugi pa rin ang tao. Di ba po? Yun ang mahirap dyan, mga kababayan. Na desisyon natin, karapatan natin yan. Wala naman tayong nakukuhang ayuda sa kanila. May makuha man kayo, iboto nyo pa rin ang vote straight Duterte. 10 po yan sila. O kung gusto nyo isama si Camille, isama nyo na. Pag-isipan nyo yung 12 na si Amy. Kasi masyado nang tagilid po talaga ang alyansa ngayon, mga kababayan. Si Pacquiao, unti-unti na umiiksit. Si Tolentino, unti-unti nang umiiksit. Kasi nga po, hindi na sila makakampanya sa Mindanao. Mapapahiya sila doon sa Mindanao. Kasi ninyo, hindi na sila bumalik ng Mindanao. Pumunta sila ng Jensen, ano sigaw ng tao? Duterte. Baluarte ni Pacquiao, baluarte ng kanilang mag-asawa yun. Pero ano nangyari? Oh, di ba? Yun ang masakit dyan, mga kababayan. Decision po natin yan pagtungkol kay Amy. Pakiramdaman po nyo sa mga susunod na araw kung karapat dapat ba sa boto natin si Amy Marcos, mga kababayan. Yun lang po ang sa akin. Para sa akin, mga kababayan, yung 10 na Duterte, pasok na po sa baluta ko yun, ng pamilya ko, pati ng mga anak ko.
Pati sa nanay ko. Pasok na po yan sila lahat. Ang pinag-iisipan ko lang yung pang 12. Kasi yung 11, medyo okay naman si Camille. Siguro hindi na rin magnanakaw yan, mayaman na yan eh. Hindi na mauubos yung kayamanan ng kanyang pamilya. Di ba po mga kababayan? Kaya decision po natin lahat yan. Wala ko kay BP Sara yan mga kababayan. Nasa atin po lahat yan. Di ba po? Decision nating mga kamay yan. Sa ating mga kamay ang decision ngayon. Wala sa kanila. May pera man sila o wala. Decision natin yan mga kababayan. Kaya sana, sa darating na halalan, vote straight po tayo. PDP laban. Jimmy Bundok. Bongo. De La Rosa. Bato. Hinglo. Mata. Marcoleta. Philip Salvador. Sino pa tong isa? Kibuloy. Si Inlo. Meron pang isa eh. 3 pa yan sila eh. 2 pa. Nakalimutan ko yung 2 mga kababayan. Sa sunod nga, tandaan ko na lang yung mga number nila. 10, 22, 28, 53, si Kibuloy. May kakasunod lang yun mga number nila eh. Yun po yun mga kababayan. Basta tayo, vote straight po tayo. PDP, laban. May pang-11 na ako, Camille. Ang pinag-iisipan kong mabuti ngayon si Amy Marcos na inendorso ni BP Sara. At sinasabi ni Amy Marcos na inutusan daw sila ni PRRD na mangampanya. Pero hindi inutusan na isama si Amy. Baka si Amy lang nag-assume niyan, mga kababayan. Kaya pag-isipan po nating mabuti kung isasama ba natin sa ating balota ang pangalang Marcos ngayong halalang Mayo 12, mga kababayan. Nasa atin po yung kamay lahat. Mga buboto sa mga manok ni PRRD, sa Team Duterte. Camille, isasama ko na yan. Ano na yan? Matik na yan. Sama na 11 na yan. Ang pinag-iisipan ko pong mabuti, si Amy. Malay natin, baka mayroong pasabog yan sa mga susunod na araw, mga kababayan. Kaya hintayin lang po natin, mga kababayan. Pagdating kay Amy, medyo isip mo na tayo, mga kababayan, ha? Kailangan po natin pag-isipan muna kasi mahirap na. Marcos pa rin yan, mga kababayan, tandaan yan. At sinisigurado ako, hindi yan pwedeng pababayaan yung kapatid niya. Di ba? Hindi pwedeng pababayaan niya yung kapatid niya. Lalo niya, mas matanda si Amy dyan. Di ba po, mga kababayan? Kaya nga, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ulit ako. Ako po si Deo Durano. Don't forget po to like, share, subscribe my channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa ating lahat. God save the Philippines.